Ito ang matindi mga kababayan, ayon sa dating PNP Chief General Nicolas Torre, na ngayon isang MMDA General Manager, ay nakahanda raw siyang tumulong para sa paghuli kay Senator Bato de la Rosa kung ipag-uutos daw ito ni Presidente Bongbong Marcos. Grabe ganito katindi itong sinugnog Torre mga boss, panoorin. Manhunt. Pwede talaga kami sumali in terms of manhunt. Pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Kayo po, alam po namin na maganda po ang trabaho ninyo ngayon sa MMDA, pero may clamor po kasi sa social media na kunin kayo ang inyong serbisyo para tulungan daw po ang ating authorities na maaresto po si Senator Bato de la Rosa. Your thoughts po about this, sir? Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Ayan o mga kababayan, mukhang balak pa nitong Sinogi. Pakialaman ang trabaho ng PNP Chief ngayon. Gusto yata nitong Sinogi, pagmumukhaing inutil ang kasalukuyang PNP Chief. Just to follow up, para tumpukin Ako si Sir natin. Go, go, go! Para tumpukin natin. Go, Senator. If you're given a special assignment by the President, no, to help in the manhunt, do you have a choice to accept or do you have a choice to? Pag presidente ng utusan, automatic, no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job na desisyonan mo na lang personally kung ikaw inutusan whether you do it or not. Parang sinasabi ni MMDA Torre mga kababayan na kapag inutusan siya ng presidente na kumain ng ehbak o tumalon sa building, ay susundin niya kaagad. Kaya hindi nakapagtataka na wala pang 3 buwan nanunungkulan si Torre bilang PNP Chief ay nasibak agad. Dahil siguro sa maling mga pinagagawa sa Philippine National Police. Samantala may magandang paliwanag naman ang dalawang abogado ni Senator Bato de la Rosa, sila Attorney Torreon and Attorney Jimmy Bondoc. Labas lang ng TRO, wala pang ang order, lumabas na ang totoong kilay nila. Hindi kulay, kilay. Naglabas lang ng TRO, wala pang ang order, lumabas na ang totoong kilay nila. Hindi kulay, kilay. Kasi yung kilay nila pala talaga, ito na. Dakpin talaga nila si Senator Bato without going through the local courts. Let's move on to that, yung issue ng pinastop yung TRO at now ito na yung manhunt. Do you think Labeled as fugitive na labeled as fugitive? Do you think nasa tama ba yung timing o hindi pa dapat inantay muna nila yung Monday bago nila in-issue to? At bakit kaya sila nagmamadali? Actually, blessing in disguise yan, boss. And bakit blessing in disguise yan? It shows now and it proves the government's double-speak policy, which is akin to perfidy in international law. No? What is perfidy? Well, the concept of perfidy presents only in a war situation. Kunyari, kalaban ka. Pero I am applying it by analogy. Kunyari, sa kalaban, gera kayo, naggaganyan ka ng white flag, gusto mo makipag-usap. Yan ang mga peace talk mo. Ayan din ang ginagawa nila noon. We have no intention to arrest him. We will only arrest him if he will go out of the country. So, they made the people believe that such really is the policy, right? But what they are doing actually, ang NBI nandun na, morning pa lang nandun na, okay? Iba yung sinasabi, iba yung gustong gawain. What is that? Double speak policy. Na pala talaga, ito na. Dakpin talaga nila si Senator Bato without going through the local courts. Ito, iba kasi ang aming, I do hope the people will understand that we are an independent country. We have our own sovereignty. And as such, we have our own 1987 Constitution. Ano na natin yung jurisdiction kasi principal argument namin, wala nang jurisdiction yung ICC. But granting for the sake of argument na may jurisdiction yan,
recognition of a warrant of arrest, foreign warrant of arrest, is different from enforcement of a warrant of arrest. When you enforce a warrant of arrest, coming off from a foreign country, you could not treat it as self-executive kasi may batas din tayo. Okay? You have to pass through the local courts because under Article 59, okay, hindi namin na-accept yung Rome Statute, under Section 1, in accordance with national law, ang pagdakip ng cooperation mechanism ng ICC. So hindi po pwede, nagdakpin mo lang siya parang manok. Yan ang ginasasabi mo. At ginasabi ko always, at dalahin mo doon sa Netherlands without passing through our local courts. Kaya nga sinasabi namin, sabi nila, may due process naman. Anong due process? Don't they know that the ICC follows the inquisitorial method of investigation? What is that? Secret. Well, how can we know ano yung kinakaso sa amin? Is secret nga. Bato has never been accorded due process. It will only be the very first time here in our country that he will be accorded due process. Kaya nga, kailangan na dumaan sa ating korte. Para linawin lang natin yun yung inquisitorial At accusatorial. tsaka accusatorial. Kasi tinuturo po sa law school yan. Ang sistema natin, accusatorial. I accuse you, sumagot ka, magtalo tayo sa piskal, pagpalagay ko may probable cause, kasuhan kita. That's accusatorial. Yun ang demokrasya natin. Ang inquisitorial, sikreto, one way, parang ex parte, no? Ex parte. Ex parte, no? Na mag-iimbestiga sila, which is what they did. They admitted na secret yung proceedings nila. Sa kanila legal yun. Sa atin hindi. So if they say na we afforded Bato due process kasi nag-imbestiga kami, iba po yung meaning ng imbestiga sa kanila kasi one way. Dito two way. Samantala, Congressman Leandro Legarda Leviste mga kababayan mamimigay ng 1 milyon sakong bigas sa buong Batangas panoorin. Sa mga pamilya sa Batangas, magbibigay ako ng 1 milyong sako ng bigas para sa mga pamilya sa Batangas na hindi pa nakatanggap ng ayuda sa gobyerno. At ito po ay ginagawa ko naman noon pa sa aking distrito, pero ngayon magbibigay ako ng bigas para sa buong Batangas. Lalong-lalo po dahil ikinalulungkot ko na noong April 24, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bawat barangay makikinabang sa pondo ng national government. Dapat lahat ng barangays ay nabigyan na ng bigas, pero sa aking distrito may schedule para lahat ng barangays ay mabigyan at ang ibang mga barangays dapat kahapon ay nabigyan ng bigas pero biglang na-cancel ang delivery ng bigas. Meron na nga pong stop na nakalagay May 21, 10 a.m. sa Nasugbu Gymnasium. Ihahatid ang bigas. Pero the night before, sinabihan ang Liga ng Barangay ng Nasugbu na hindi natuloy ang schedule at maghintay na lang sila para sa bagong schedule. Pero itong mga hindi nabigyan ng bigas ay kabilang sa 84 barangays na hindi din nabigyan ng financial assistance sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program noong April 24 visit ni Pangulong Marcos sa Batangas City. At ang testimonya ng mga barangay captains ay kumpleto ang kanilang isinumite sa mga group chat ng mga barangay captains. Acknowledge naman na kumpleto ang kanilang isinumite, pero hindi sila inimbita. Ang iba pa nga ay sinabihan na hindi sila isasama dahil sa umano'y tampururot. Pero yan ay kwento ko na rin na po noon. Ang dinadagdagan ko lang ngayon ay ang parehong barangays na hindi binigyan ng 200,000 pesos per barangay noong April 24 ay kahapon naman hindi binigyan ng ipinangakot at inischedule na bigas. Kaya nalulungkot ako kasi kung marami tayong mga kababayan na hindi nabibigyan ng ayuda dahil sa kakulangan ng pondo ng gobyerno, mauunawaan ko yan. Kasi hindi naman kaya ng gobyerno sagutin ang pangangailangan ng lahat ng mga Pilipino. Pero kapag ipinangako na ng ating Pangulo na bawat barangay makikinabang at inilaan na ng nasyonal na pamahalaan ang pondo
para sa bigas para sa bawat barangay. May stop na, ini-expect na ng mga BHWs at barangay tanods ng mga barangays na ito ang bigas para sa kanila kahapon at biglang sinabihan sila na hindi tuloy ang delivery ng bigas para sa kanila. Ikinalulungkot ko kasi nagiging collateral damage ang iilang mga Pilipino sa politika. So kung you're saying na politika yung punot dulo nito. Maganda kung may paliwanag kung bakit yung same barangays na hindi binigyan ng 200,000 ay ngayon hindi binigyan ng bigas. Pero kaya ko yan din masasabi dahil mismo testimonya nila, sinabihan sila ng Kapitolyo na hindi sila isinama sa April 24, 200,000 pesos distribution ni Pangulong Marcos dahil sa tampururot sa Kapitolyo. Kaya ako po ay walang ganong salita sa aking bokabularyo. Natutunan ko lang yung salitang tampururot galing sa mga kapitan ng aking barangay. Lulungkot nga ako na April 24, dumalo si Pangulong Marcos sa Batangas para ipangako ang bawat barangay makikinabang at baka hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga tauhan na inatasan niya sa Batangas. Pero kahapon po itinakda dapat dumating ang bigas pero sinabihan ang mga functionaries ng mga barangay sa distrito ko na hindi na ito dadating at nalungkot ako kaya actually nagsimula na po kami mamigay ng bigas earlier this week pa at tuloy-tuloy namin gagawin ito hanggat makumpleto natin ang nabanggit kong 1 milyong sako ng bigas. Ang layunin ko ay sana makonsensya din ang mga politiko na wag nang pagkaitan ang ating mga kababayan sa ayuda dahil hindi naman ito sarili nilang pera. At ang talagang I think very very depressing thing is yung practice na ito na may ayuda na nga na pinopondohan ng mga taxpayers na hindi pa ipinamimigay sa mga tao dahil sa politika sa probinsya. Hindi lang po ito siguro sa Batangas, siguro po sa buong bansa at ito nga ay dahilan kung bakit hindi dapat maging pangunahing solusyon ng gobyerno sa oil crisis ang ayuda. Dahil hindi perpekto ang sistema ng ayuda, kung hindi man ito perpekto, ibaba na lang natin ang buwis. So ito na po mga kababayan, sinimulan na ni Congressman Leviste ang pamamahagi ng 1 milyon sakong bigas para daw yan sa mga pamilyang hindi na binigyan ng ayuda ng gobyerno sa Batangas. At ito raw ay personal na tulong ni Congressman Leviste nang walang anumang gastos sa gobyerno at wala rin daw hintayan sa photo op at wala rin daw pipiliin. Ito yung matinding tulong mga kababayan, 1 milyon sakong bigas ay hindi po yan bababa sa 1 bilyong halaga. Yan ang ilalabas na pera ni Congressman Leviste na galing sa kanyang sariling bulsa. So ganun nga po kayaman itong anak ni Senator Loren Legarda.